At yung ating fifth benefit, yung PhilHealth Consulta. Kung makikita po natin kanina sa presentation ni Ma'am Mel, yung mga successful na nag-i-implement ng Universal Healthcare Law, may common sila sa mga country na yon. Nag-focus sila sa primary care, kung saan ito po ay yung focus sa disease prevention at health promotion. At in compliance din po sa Universal Healthcare Law naman ng Pilipinas, RA 11223. So, ginawa na po ng PhilHealth yung ating PhilHealth Consulta package para po sa primary care benefit po nating lahat. So, ang PhilHealth Consulta po or konsultasyong sulit at tama ay may tatlong benepisyo: services, laboratory test, and drugs and medicines. For the services, covered na po ng PhilHealth ang consultation, case management, provision ng preventive health services. Napaka-importante po nito kasi madalas daw kinakamatay ng mga Pilipino ngayon, mga lifestyle diseases, hypertension, diabetes, at yung health education para maiwasan po natin yung mga sakit na yun ay kailangan ng ating mga kababayan. Kaya po yung preventive health services isinama talaga under the konsulta. At kung makikita po ng doktor during our consultation na kailangan natin ng higher level of care, kailangan ng hospitalization, covered din po yan ng PhilHealth Consulta, yung referral to a higher level of care. So after consultation, para mas ma-accurate pa yung ating diagnosis, covered po ng PhilHealth yung 15 laboratory tests. Ito po yung identified natin na initially 13. Yan po yun. Tas last year, nadagdagan siya ng 2, yung mammogram at ultrasound. So under the ultrasound, covered po ang upper abdominal ultrasound, pelvic ultrasound, at breast ultrasound. So ito pong mga laboratory test na to, ang tawag po namin sa PhilHealth is risk-based. Ibig sabihin po, kailangan yung doctor na nag-consult ang magre-recommend dun sa mga laboratory test na kailangan i-provide doon sa member. So hindi po siya per patient's demand or per patient's request, per doctor's prescription po yung availment natin ng mga laboratory test na identified. Pero 15 po lahat yan na maaari nating ma-avail under PhilHealth Consulta. So after po magkaroon na ng laboratory test, na-release na yung result, kung may mga medical condition na kailangan ng mga gamot, so may 21 medicines po tayo na covered ng PhilHealth Consulta, ranging from antibiotic, kung may dehydration, fluid and electrolytes, kung may hika, pati po yung anti-asthma drug, kahit may lagnat, pati paracetamol po covered. At yung mga susunod po, yung mga maintenance medicine po natin. Yung anti-dyslipidemia, yung simvastatin po natin. Anti-diabetic, yung metformin. Anti-hypertension, yung ating pong metoprolol, amlodipine at losartan na madalas binibili pa ng ating mga kababayan na mga maintenance medicine. Ngayon po ay maaari nilang ma-avail. Ibig sabihin, ibibigay sa kanila doon mga napili nilang konsulta provider, hindi na po nila kailangan bilhin pa yan doon sa mga butika. So kaya pinopromote po talaga namin yung PhilHealth Consulta kasi malaking tulong po ito sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga senior citizens na bumibili pa ng mga maintenance medicine. So malaking kabawasan po yan sa kanilang mga gastusin. So 3 steps lang po para makapag-avail ng PhilHealth Consulta: registration, authorization, and yung actual consultation. So first step tayo, registration. Paano mag-register? Maaari nyo pong gamitin yung aming PhilHealth member portal. So through our website, online, hindi nyo na po kailangan pumunta sa PhilHealth office para lamang mag-register sa konsulta. Online po, kailangan nyo lamang ng internet access at browser, maaari nyo na pong i-access yung aming PhilHealth member portal. So ang kailangan lamang po para kayo ay makapag-sign up sa aming PhilHealth member portal is yung inyong PhilHealth identification number at yung inyong personal active email. Ito po yung QR code na ipoprovide namin para mas madali nyo pong mahanap yung PhilHealth member portal. So kapag in-scan nyo po yung QR code, automatically po madadivert na kayo sa aming PhilHealth member portal. Hindi nyo na kailangan mag-navigate sa aming website. So mas madali na po siya. So aside po sa ating self-registration, nagpo-provide din po kami ng assisted registration through our PhilHealth office. So any PhilHealth office po, pwede kayong mag-walk-in para magpa-assist para sa registration ng konsulta. Maaari din po kayong dumiretso dun sa mismo mga konsulta provider. Pwede po sila mag-register sa inyo sa konsulta. At yung mga empleyado po namin na nakadeploy sa mga hospitals, ang tawag po sa kanila ay mga PCARES or PhilHealth Customer Assistance Relations Empowerment Staff. So si PhilHealth po nagde-deploy kami ng mga staff
sa mga selected hospitals, maaari po kayong magpa-assist sa kanila for registration ng konsulta. Ang kailangan lamang po is yung konsulta registration form na downloadable naman po sa aming website at isubmit nyo po dun sa 3 channels na nabanggit ko. Also, kahit madaling araw, naisipan nyo biglang magpa-consulta, magpa-register sa konsulta, meron na po kaming 24/7 Action Center hotline. So through our Action Center, yan na po yung updated na contact number po namin. Pwede nyo pong itawag yan anytime, 24/7 po yan. Sabihin nyo lang po, magre-request kayo for registration ng konsulta. Tatanungin lang kayo ng mga security questions to ensure yung identity ng tumatawag at yung aming pong mga operator na ang bahala mag-register sa inyo for consulta availment. So yan po yung itsura ng consulta registration form. Basic information lang ang kailangan. Full name, address, date of birth, at yung pinaka-importante, kayo po ang mamimili ng consulta provider na gusto nyo. So nasa sa inyo po kung saan nyo gusto mag-avail ng konsulta at make sure po yung pinaka-accessible po na consulta provider yung pipiliin po natin. Dahil kapag na-process po namin yung registration sa konsulta, ibig sabihin na i-assign na po namin kayo sa isang consulta provider, naka-lock-in po kayo dyan for 1 year. Sila po ang mag-aalaga at magbabantay sa inyong kalusugan. At lahat po ng mga nabanggit kong benepisyo kanina, yung 3, yung consultation, laboratory tests, and medicines, lahat po yan ma-avail natin dun sa napili yung consulta provider. Hindi po pwede tayo magpalipat-lipat ng consulta provider kapag mag-a-avail tayo ng konsulta. Sa isang consulta provider lamang po tayo po pwede mag-avail. Kaya make sure po na yung pinaka-accessible po para sa inyo yung pipiliin po natin. And ito naman po yung ating QR code para sa lahat ng accredited consulta provider within NCR and Rizal. So updated po yan. So next, pwede rin po kayo mag-navigate sa aming website para ma-check yung lahat ng consulta accredited provider po natin. So yan po yung homepage natin. I-click lamang yung Our Partners, then yung healthcare providers, and yung accredited health facilities. So pag nakiklik nyo po yan, downloadable po yung nationwide list ng lahat ng accredited consulta provider po natin. So dyan po siya. Step 2 natin, authorization. So napakasimple lang po ng step 2 natin. After natin mag-register, direkta po tayo magpunta sa mga consulta provider at ang gagawin lamang po nila, pipicturean tayo on the spot. Katunayan na talagang nag-visit tayo at nag-avail ng konsulta. So ganun na lang po kasimple yung step 2 natin. Pero may consent form na kailangan i-execute. So syempre may data privacy po tayo, pipicturean. Kailangan pinahintulutan natin na i-take yung ating picture. So pipirma po tayo ng photo consent form at yan din po ang nagsasabi na yung picture natin ay gagamitin lamang para sa availment ng konsulta. So hindi yan pwedeng gamitin sa iba pang mga bagay, strictly for konsulta availment lamang po at accountable po yung mga facilities para i-safekeep yung ating mga pictures. At yung step 3 natin, actual consultation. So kung makikita po natin, in 1 day pwede nating magawa yung 3 steps. Morning, mag-register tayo. After natin makapag-proceed sa registration, pwede na tayong dumiretso sa consulta provider na napili po natin. Magpa-picture on the spot para sa step 2. At after nila picturean, diretso consult na rin. So within 1 day, makakapag-avail po tayong lahat ng konsulta. Sa step 3, sa actual consultation, may 2 form po tayo na may encounter. Nandiyan po yung electronic consulta availment slip kung saan naka-identify na kung ano yung mga laboratory test na ipoprovide po sa atin. So ang ating responsibilidad na lamang po bilang mga beneficiaryo ng PhilHealth, kapag naka-check dyan, wag po tayong papayag na hindi na i-provide sa atin yon. Kapag naka-check po, dapat na i-provide po sa inyo yan ng facility. Wag po kayong pipirma dun sa form kapag hindi na i-provide sa inyo yung laboratory test na na-identify ng doktor. At yung pangalawang form is yung ating electronic prescription slip. So ngayon nagmo-move na tayo from manual to digital. So digitalization, part ng digitalization po natin is yung pagiging electronic prescription na natin. So yung ating pong mga reseta, computerized na po ngayon under the PhilHealth Consulta. So malalaman at mas madali po nating mababasa kung ano yung mga gamot na inirereseta sa atin ng mga doktor. So take note lamang po na kung maintenance medicine po yung ibibigay sa atin, asahan po natin na hindi ibibigay yung buong isang taon na gamutan. So from time to time, kailangan natin mag-visit sa mga consulta provider para ma-replenish po yung ating mga maintenance medicine. Kasi iniiwasan po natin yung una,
yung overdosing. Pangalawa, para mas ma-adjust na maayos yung dosage ng ating mga maintenance medicine. So, kailangan ma-consult muna tayo before ma-check kung effective ba talaga yung mga maintenance medicine na na-take natin. At pangatlo, syempre, iniiwasan po natin na through the PhilHealth Consulta, may mga business-minded po tayo mga kababayan, baka nakapag-avail ng gamot sa konsulta, tapos ibebenta naman sa iba. So, from time to time, yung pagre-replenish po ng mga maintenance medicine, kailangan po talaga natin yan gawin. So, mag-visit po ulit tayo dun sa ating mga napiling konsulta provider. So if ever po mamimili tayo ng private consulta provider, ito yung nabanggit kanina ni Ma'am Mel, so inaalaw pa rin naman natin na magkaroon ng co-payment under the policy. So maximum po na 900 pesos, pero pang buong isang taon na po yun. Kapag private consulta provider po yung pipiliin natin kung saan tayo mag-a-avail ng konsulta. Pero kung government naman po, yung facility na mag-a-avail tayo ng konsulta, wala po tayong kailangan bayaran. Libre po lahat ng benefits na nabanggit ko kanina. So for private consulta provider, maximum po na 900 pesos per year ang pwede nating bayaran. So nasa facility na po yun kung paano nila sisingilin yung 900. Basta hindi po pwedeng lumagpas sa 900 pesos para sa buong isang taon na availment na po natin ng konsulta yan. At ito po yung ating mga contact information. So for any PhilHealth concerns, if ever hindi man po yan ma-address today, so pwede pong tumawag sa mga mobile at sa ating mga hotline. So 24/7 na po yung aming action center. So that ends my presentation po on benefits. So hopefully na-update ko po kayo lahat sa lahat ng mga bagong benepisyo natin sa PhilHealth. So good morning po.